Magandang hapon po. Bistado ng PIDEA ang itatayo raw na Shabu Laboratory sa isang bahay sa exclusive subdivision sa Las Piñas. 5 ang arestado kabilang ang 2 Chino at 1 Taiwanese. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng senyas, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang target na bahay sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Inabutan sa baba ng bahay ang 2 Pilipino. Nagtatago sa banyo sa second floor ang 2 Chinese at 1 Taiwanese na pagkapang na lumabas mula sa kanilang pwesto nang makita ng raiding team. Tumambad sa PIDEA ang mga gamit sa karaniwang pang Shabu Laboratory tulad ng naglalakiang flasks, weighing scale at drum-drum na kemikal para raw sa paggawa ng iligal na droga. Ayon sa PIDEA ay nagkaplano dapat na magtayo ng Shabu Laboratory sa bahay na ito. At itong mga equipment at mga kemikal na kanilang inabutan sa bahay na ito ay magpapatunay daw na totoo ang kanilang nakuhang impormasyon. Doon sa nakuha natin kanina, yung isang drum that can manufacture around 50 to 100 kilos of shabu. So, napakarami yung nakuha. Isipin nyo na lang po kung sakali natuloy ko yan, yung pag-manufacture niyan, ilang buhay yung masisira po niyan. Ayon sa PIDEA, ang isang Chinese, tagaluto raw ng shabu ng grupong nag-ooperate dito sa Pilipinas. Habang ang Taiwanese national na edad 69 ay matagal na raw pinaghahanap na drug personality ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot umano sa drug trafficking. Just like what our Director General said earlier, the war against drugs would be relentless, and we are also trying to prevent the entry of dangerous drugs not only in the Philippines but also the manufacture of dangerous drugs in the Philippines. Ang ilang naaresto, itinanggi na panggawa ng iligal na droga ang mga gamit. Nagpositibo sa drug test ang isang nahuling dayuhan at isang Pilipino na runner down ng sindikato at tagakasa ng transaksyon. Maharap sa reklamang paglabag sa Section 8 ng Dangerous Drugs Act ang mga naarestong Chinese at Pilipino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Away dahil daw sa ilaw at bentilador ang itinuturong ugat ng pananaksak sa Las Piñas kung saan 2 ang patay kabilang ang isang menor de edad. Ang 3 suspect, menor de edad din. Nakatutok si Bea Pinlac. Mamamataman yung gumawa ng na. Bakit anak pa naman? Gumuho ang mundo ng mga magulang na ito matapos saksakin ang kanilang mga anak kagabi sa barangay CAA Las Piñas. Pauwi na sana ang 15 anyos na grade 8 student na si Edgar, di niya tunay na pangalan. Kasama si Jericho, di rin niya tunay na pangalan na sumundo lang sa kanyang pinsan. While itong mga biktima ay palabas galing eskwelahan, accordingly, sinundan sila ng mga kapwa estudyante nila, mga minor lahat ito. Hanggang dito, nagpang-abot, sinaksak yung ating 2 minor na victim. Nagtamo ng saksak sa dibdib si Edgar, habang sa leeg ang tama ng saksak ni Jericho. Sinugod pa sa magkahiwalay na ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay. Ang may gawa na tinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL, mga menor de edad rin na 14, 15 at 16 anyos. Nagkaroon sila ng verbal altercation ng isa sa mga child in conflict with the law na nag-aaral sa parehong eskwelahan. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. Isinuko naman ng mga magulang ang 3 CICL sa otoridad. Depensa ng isa sa CICL, pinatay po yung ilaw, electric pan, may tao po. 23 po sila. Sino pang nanagsak? Yung isa po, di ko po alam. Yung isa? Sinuntok ko po. Sinuntok ko po yun. Tapos sinuntok po ako ng isa. Inawakan po yung damit ko. itinurn over sila sa Bahay Pag-asa, isang pasilidad para sa mga batang nasasangkot sa krimen. I-evaluate kung alam nila yung consequences ng action nila bago tayo makapag-proceed sa pagsasampa ng criminal complaint. Makikipag-ugnayan naman ang pulisya sa paaralan ng mga binatilyo. Para sa GMA Integrated News,
Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Sumagot si Davao de Oro gubernatorial candidate Ruel Peter Gonzaga sa show cause order ng COMELEC kaugnay sa mga pahayag niya tungkol sa pakikipagsiping. Anya, 2 sa 3 insidente nangyari noong April 1, 2024 at February 5, 2025. Yan ay bago pa man daw maipatupad nitong February 27, 2025 ang COMELEC Resolution 11116 na nagsasabing election offense ang bullying at labeling. Sinabi rin niyang spliced o putol ang video tungkol sa ikatlong insidente. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang incumbent mayor ng Silang Cavite dahil sa pahayag niyang ipaparaffle ang mga single mother habang nangangampanya. Aaksyon na naman ng COMELEC ang pagpapaalis umano sa inuupahang bahay ng isang netizen matapos magpunta sa pulong ng partidong kalaban ng kanilang mayor. Nakatutok si Chino Gaston. Sa videong nai-upload ng isang netizen, maririnig na nakikipagdalo siya sa 2 barangay kagawad sa kanilang lugar noong 3 ng Abril. Pinaalis daw siya ng mga ito sa inuupahang bahay. Nakita daw kasi siya sa pulong ng mga watchers ng isang kandidato ng kalabang partido ng nakaupong mayor sa kanilang lugar. Alam nila, kinakampi ka sa dapat sila ang nakapader, sila ang mayor, hindi mo alam ang ilalim nila. Ano po bang problema kung nakakampi ako? Pero basta umalis ka lang. May sarili akong desisyon na hindi na pwedeng turuan. Bukod sa pinaalis, nakakatanggap din daw ng banta sa social media ang netizen. Nakunan po kami ng picture at nakarating na daw po sa kabilang panig. So may mga na-receive na po kung mga threat noon, sinasabi na ng mga tao na mag-ingat ka na. Nakita na ng COMELEC ang video at nangakong aaksyonan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang pananakot at panggigipit para biliting lumahok o pigilan sa paglahok sa pangangampanya ang sinumang tao. Dumagdag naman sa listahan ng kandidatong sinita ng COMELEC ang incumbent mayor ng Silang Cavite na si Kevin Anarna. Nabigyan siya ng show cause order dahil sa video kung saan nagbiro siyang ipararaffle ang mga single mother para magkaroon ito ng mga kasama sa buhay. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki tsaka lahat ng balong babae, iraraffle na lang natin yan, ha? Pinapasagot ng COMELEC si Anarna kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o petition for disqualification. Modelo ka idolo ka ng lahat, pinamamarisan ka ng lahat. Yung sinasabi nila napaka-iksi kasi ang atensyon ng tao, kaya kinakailangan mag-joke ka. Karoon ka ng mga campaign jingle na medyo may pagkabastos o double meaning. Hindi ko pong maubos maisip yon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Anarna. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Politika ang tinitignang dahilan ni Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa sa pamamaril sa kanya. At dahil nauugnay sa kaso ang 7 pulis sa Ormoc, tinanggal muna sa pwesto ang kanilang hepe. Ang campaign headquarters naman ng isa pang katunggalin ni Albuera, initsahan umano ng Molotov bomb. Mula Ormoc City, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, hiling nga ng Albuera Mayor imbestigahang mabuti ng mga otoridad ang nangyayari sa kanyang bayan. Pinakahuli na nga dito ang nangyaring pamamaril sa kanyang katunggali sa pagka-mayor na si Kerwin Espinosa. Sa boundary ng Albuera at Ormoc City sa Leyte, mas mahigpit ang checkpoint ilang araw matapos ang pagbaril kay mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Iniisa-isa ng Albuera Police ang mga sasakyan. Ang incumbent mayor ng Albuera na isa sa 2 makakalaban ni Espinosa, umaasang sisiyasating maigi ng PNP ang pamamaril. Dapat ang authority should be imbestigahan mabuti. To the extent, walang partido-partido. Kahapon, sinabi ni Espinosa na politika ang dahilan ng pagbaril sa kanya ng iturong persons of interest ang 7 pulis Ormoc. Klarong-klaro na political ito. Kasi dito, ang tumakbo na mayor din sa Albuera ay bilas ni Richard Gomez at ni Lucy Torres. Congressman Richard Gomez at ang mayor ng Ormoc, ano niya yan,
Ang kapatid ni Lucy Torres na si Karen Torres, asawa niya si Vince Rama, na yun din ang tumatakbo dito na mayor. Pinuntahan namin ang campaign headquarters ng isa pang katunggali ni Espinosa na si Vince Rama para kunan nito ng pahayag. Wala siya roon at caretaker ang aming nakausap. Anya, kahapon ng umaga, initsahan ng Molotov bomb ang kanilang headquarters. Mabuti gano'n na lang nangyari. Kung hindi, ubos lahat yan. Kasi po puro papel. Puro papel lang nasa loob. Inireport daw nila ang insidente sa Albuera Police. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ng Albuera Police pero wala sa kanilang maaring magsalita. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng mag-asawang Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at Congressman Richard Gomez. Nagsadya kami sa Ormoc City Hall pero sabi ng mga naroon, wala kaming pwedeng makausap ngayong araw. Inanunsyo naman kagabi ng PNP na kasunod ng pagtukoy sa 7 Police Ormoc bilang persons of interest sa pagbaril kay Espinosa, sinibak nito ang Ormoc Police Chief na si Police Colonel Ray Dante Ariza. Nasa Albuera ang mga pulis nang maganap ang pamamaril kay Espinosa. Yung pong mga SOP, pagkapag po ang mga polis po ay na-involve sa mga ganyan, kasama na po dyan yung restricted custody, isunod na po kayo yung kanilang mga firearms para po iparapin. Itinalaga muna ng officer in charge ng Ormoc City Police, si Police Colonel Dennis Levore, ang kasalukuyang Operations Chief ng PNP Eastern Visayas. Pia, inaasang sa Lunes pa mag-a-assume ang OIC ng Ormoc City Police at antabayan na natin ang mga magaganap sa paghawak niya sa police force ng lungsod na ito. Mula rito sa Ormoc, dito sa Leyte, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.